So your position is that is enough of a specific denial to the allegation na may kinausap na hitman si Vice President Sara? Yes, Your Honor, because we discussed in our answer that the presumption never shifts. It is in light of our discussion that it is the burden of the prosecution to prove their claim, considering that according to our laws, he who alleges must prove. And so we just presented our arguments accordingly, Your Honor. Okay. So I'm sure, attorney, sa inyong summation, you will argue this, that the burden of evidence has shifted. Pero hindi nyo po na take into account na ito mismo ay galing sa Vice President natin. Your Honor, to clarify, the burden of proof is with the prosecution and not with the defense. In fact, Your Honor, according to our laws, even if we do not present evidence, if they do not overcome that threshold, Your Honor, then we believe that our client is entitled to. So ang sagot, sa lahat ng mga sagot ninyo, Attorney Vinluan, parang hindi ko nakita na tinanggi ng inyong kliyente o ng depensa na may nakausap ang Vice Presidente na tao para gawin yung mga bagay na ito. Tama ba? Wala ito sa mga sagot ninyo? We deny that, Your Honor. You deny? That is not accurate, Your Honor, and we will present evidence or counter evidence to prove Okay. that. So let me clarify. Sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa nyo tinatanggi ito, pero in your time presenting evidence, you will deny that there was a person contracted by the Vice President. Your Honor, to clarify, I don't understand, Your Honor, when we were asked, but In your because answer, you have an answer. There is an impeachment we complaint. denied it, Your Honor. We denied it in our answer, which we filed before the Senate Impeachment Court. You denied it in your answer? Correct, Your Honor. If I remember correctly, ang nabanggit doon ay freedom of expression. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinontrata ang o kinausap ang Vice Presidente para gawin ito? We maintain our position that we denied it, Your Honor. Okay. It is there in our answer. Mr. President, I don't want to take up time, but I do want to check the official records and look for this because I don't remember seeing that in any of your answers, Mr. Your Honor, all allegations were denied. It's a general denial, a blanket denial. There were, that was the general denial, and there were also specific denials. Okay. Let me ask Attorney Lotok. Kanina po, tinanong kayo kung bakit nyo tinuloy yung kaso, no? Why you continued with filing. Sabi niyo po kanina, hindi naman siguro siya magsisinungaling. Siya meaning the Vice President. Could you just quickly tell me, what do you mean by that? Hindi naman siguro siya magsisinungaling. Well, the surrounding circumstances, Your Honor, at that time, yung atmosphere, sabi ko nga, galit na galit siya at madiin yung kanyang mga binitawang salita. At ito ay nagugat pa sa mga naunang event. So doon, nung winika niya na wag kang mag-alala ma'am, sapagkat sa security ko, sapagkat may kinausap na akong tao. From the point of view of the NBI, we believe that... So you took it as truth? Yes. Okay. In succeeding interviews, I'm sure nag-imbestiga ka, meron bang pagtanggi dito sa pagkausap sa isang tao na papatay kung may mangyari kay Vice President Duterte? Meron ba kayong napanood o naimbestiga na pagtanggi nito in the succeeding interviews? Yes, Your Honor. I think there was a video dated November 26, 2024. Doon sa video na yon, instead na i-deny niya yung nangyari noong November 23, ni-reiterate pa ho niya, Your Honor, in-admit po niya na indeed may kinausap siyang tao. So inulit pa, kumbaga. Opo. Okay. So let me repeat my question to the defense. So far, wala pang actual statement si Vice President Duterte na tinatanggi itong pagkausap sa isang hitman. And for the benefit of the public, magkaiba ho kasi yung general denial sa specific denial, no? Ang general denial, hindi ko ginawa yan. Wala akong kasalanan, no? Yung specific denial, hindi ko ginawa ito mismong mga bagay-bagay na ito. Hindi ko yun nakita sa sagot ng depensa. So I asked the defense, is there a denial that the Vice President actually spoke to a person to contract, spoke to a person to kill, you know, the individuals that we're talking about, Attorney Vinluan? Sabi niyo meron. Your Honor, could you point us to where it is in your answer? Your Honor, I just want to clarify because specific denial is a legal term. So in other words, we just want, in order to satisfy the query of Senator Judge Aquino, we will give him a copy of our answer, and we highlighted certain portions thereof, particularly paragraph 3 and paragraph 197 for his Can you perusal. read
both paragraphs, Both paragraphs. please. Because I've also read kami dito, binabasa naman namin yung mga sagot ninyo at siniseryoso namin yan, no? So can you read the two, please? It reads, the rest of the allegations in the articles, including the supposed evidence attached therein, are specifically denied for being false, misleading, impertinent, mere conclusions of fact and law, and subject to the affirmative allegations and special and affirmative defenses below. And then we That's Article enumerated. 3. Paragraph 3, Your That's Honor. paragraph 3. So the rest, no, itong mga iba, okay, paragraph 197. 197. It says there, finally, no such purpose contemplated by law was attained or could have been attained precisely because the respondent did not have any purpose other than simply answer a speculative inquiry. So that is our position on the matter. So your position is that is enough of a specific denial to the allegation na may kinausap na hitman si Vice President Sara. Yes, Your Honor, because we discussed in our answer that the presumption never shifts. It is in light of our discussion that it is the burden of the prosecution to prove their claim, considering that according to our laws, he who alleges must prove. And so we just presented our arguments accordingly, Your Honor. Okay. So I'm sure, attorney, sa inyong summation, you will argue this, that the burden of evidence has shifted. Pero hindi nyo po na take into account na ito mismo yung galing sa Vice President natin. Your Honor, to clarify, the burden of proof is with the prosecution and not with the defense. In fact, Your Honor, according to our laws, even if we do not present evidence, if they do not overcome that threshold, Your Honor, then we believe that our client is Okay. entitled to. So ang sagot po nyo, and this is my final question, presiding officer, ang sagot po nyo, kailangan i-prove ng prosecution na merong hitman. And you're not denying that the Vice President spoke to a hitman. No, we are denying that, Your Honor. It's just that was our presentation in our answer. Okay, so for the record, you are denying that the Vice President actually spoke to a hitman na, in fact, ang sabi nga ni Attorney Lotok, hindi siya nagsisinungaling. Yes, Sinasabi nyo, actually, nagsinungaling siya at wala siyang kinausap na hitman. Yan Yeah. pong sinasabi ninyo. Yes, Your Honor. I don't know what's the frame of mind of Attorney Lotok, but that is our answer, Your Honor. Okay. That she denied. Maraming salamat, Attorney. Ang ina mo ba makilo, ang dami mo tanong, okay? Huwag ka naman, huwag ka naman lawyer, kaya hindi mo mauunawaan yung sagot kayo ng lawyer. Oo. Ang ina mo ba makilo, hindi ka naman talaga tunay na nanalo. Oo. Last election, ano yun, mas magaling ka makay Senator Mato? Mas magaling ka makay Marcoleta? Pangalawa ka? Kapal lang mo ka, ha? Oo. Hindi ka naman lumabas para mga kanya. Hindi ka nag-effort. Okay? Yung mga nakakan top 5, nag-effort lahat yun. Tapos ikaw online, pag nakakapag na kayo pagkapanalo mo, sa totoo lang ha. Oo. Kahit kami nagulat eh. Kami lang bakit ko makilo. Kala ko naglalaro na ito ng Dota. At last, total marami kang tanong sa lawyer ni Ma'am Sara. Tanong mo na rin kung sino yung mastermind sa pagpatay sa uncle mong si Liloy Aquino. Oo. Yung pumatay na huli, yung bumaril. Pero yung nagputos, alam mo kung sino. Alam mo ha? Yung mastermind lang umano, si Marcos Sr. Tapos yung anak, tropa mo, ay, pinanano ko ka na niya, no? Ay, naglalala na. Ang ina niyo, wala kayong work of honor. Kaya hindi mananalo si Lenny. Oo, saka ikaw. Galit ako, mag-vice president ka man. Lakso. Tumakbo ka, tama yan, tumakbo ka. Para malaman natin kung talagang 20 million yung boto mong nakuha last election. Oo. Alam mo, uunaan ko na kung ilang boto makukuha mo ha. 2 million lang sa vice president. 2 million lang yan, wala na iba. Hindi tunay mong boto, hindi 20 million. Kung ina mo, minanalo ka lang ng komle. Sa kanibombo, kupal, huwag kami, ulo na. Bobo ka, malis ka ron. Ina mo, papansin ko eh.